Okay, now let's go to the third important aspect here in our study. To obtain wisdom. So, yan, nakita natin yung ikalawang bagay. To obtain wisdom, to endure trials joyfully, we need to ask God for wisdom. And then itong ikatlo, to obtain wisdom, to endure trials joyfully, we need to ask God in the right way. Verses 6 to 8. But, ito na yung but, But, so hihingi tayo, generous ang Panginoon, mabait siya. But, let him ask in faith with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Now, at this point, gusto ko pong basahin yung paliwanag ni Geoff Thomas patungkol rito. So marami sa mga bagay na babanggitin ko sa inyo ay galing kay Geoff Thomas. Tingnan ninyo yung insights na nabigay niya. There are two things here, sabi rito. Sabi niya, ask God the right way. Una, the Christian must ask believingly and not doubt. Ito nga nakalagay rito sa verse 6. But let him ask in faith with no doubting. For the one who doubts is like the wave of the sea that is driven and tossed by the wind. So yun yung una rito. We need to ask God in the right way. Ano ang tamang paraan sa paglapit sa Panginoon, sa paghingi sa Panginoong Diyos? The Christian must ask believingly and not doubt. Ikalawa, ano dapat niyang gawin? The Christian must ask single-mindedly and not be unstable. Sabi ng verse 7, for that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. So yun yung ikalawa. The Christian must ask single-mindedly and not be unstable. So unahin natin yung unang punto. The Christian must ask believingly and not doubt. Binanggit ko na kanina sa Hebrews chapter 11 verse 6. Without faith, it is impossible to please God, for he who comes to God must believe that He exists and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Kinakailangan maniwala tayo na totoo ang Diyos, totoo ang Kanyang mga pangako, at pag lumapit tayo sa Kanya, the Lord is going to reward us. So James here is talking about praying. And real prayer is being confident that God hears us, and He is able to answer our requests. Tingnan ninyo yung mga lumapit kay Jesus Christ, who constantly, the people who came to Him constantly for help. Tingnan natin, God answered them. Ibang klaseng, kita natin yung generosity ng Panginoon Jesus, yung kindness ng Panginoon, yung mga taong nanampalataya, the Lord honored their faith. For example, yung 4 na mga tao who brought a paralyzed friend to Him. Ano kanilang ginawa? Para lamang mailapit nila si Jesus despite na ang daming mga tao na nagtuturo siya doon sa isang bahay, umakyat sila doon sa staircase na tabi ng rooftop. Yung mga roofs kasi doon sa mga bahay sa Israel, even up to now, hindi tulad ng mga roof natin dito na parang triangulo yung itsura. Ano lang siya, flat siya doon, and some of them made of tiles. And so ang kanilang ginawa, tinanggal nila itong mga portion ng tiles na to upang maibaba nila yung kaibigan nilang paralyzed. And when Jesus saw their faith, nung nakita ni Jesus yung pananampalataya nitong 4 na magkakaibigang ito, kumilos ang Panginoon Diyos in response to their faith. Yung Canaanite woman, noong siya'y lumapit sa Panginoong Yesus para hawakan yung kanyang damit, yun na lang ang pinaniniwalaan. Kung mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoong Yesus, ganito ang mangyari sa akin, gagaling ako dito sa aking problema. Sabi ni Jesus sa kanya, woman, you have great faith, your request is granted. Yung isang military man, yung isang centurion, noong sinabi niyang, Lord, hindi ka na kailangan pumunta sa bahay ko, only say the word. At ito na, magmimilagro na sa aking buhay. And the Lord honored the faith of that person. Makikita natin, dahil sa kanilang pananampalataya, the Lord was impressed, the Lord was glad na meron noon sa kanilang mga buhay. Of course, ultimately, galing din yun sa Panginoon Diyos. Pero dito natin makikita, napaka-importante ng pananampalataya. Tingnan nyo ibang mga tao sa kanila. Hindi pinakitaan ng Panginoon Diyos ng milagro, tulad ni King Herod. Bakit? Si King Herod, akala niya si Jesus Christ, magician lang eh. Sabi niya, pinapatay ko na itong si John the Baptist. Sino ba itong taong ito?
Sabi niya, tinan nga natin. So sinasabihan niya ang Panginoong Hesus, sige nga, magmilagro ka sa akin. Ano ginawa ni Jesus? He did not even speak a word. Di siya nagsalita. Kasi wala naman totoong pananampalataya itong si Herod nung nagre-request siya ng milagro mula sa Panginoon. Akala niya magician lang. Akala niya salamangkero itong si Jesus. Gusto niya lang maging entertainer si Jesus Christ. He did not want to submit to the lordship of Jesus Christ. Pag sinabi mo, ikaw may pananampalataya, you submit to His lordship, let His will be done. But you pray and you believe, God will move. You know, at this point, meron akong gustong basahin dito that's really very striking. Kasi kailangan maintindihan natin itong faith na ito. Ito sabi ni J. of Thomas, and this is parang clarification. And please allow me to read itong portion na to. Sabi niya, but there are other doubts that stem from the lack of assurance. These words of James are a little intimidating for some of you, where he says in James chapter 1 verse 6, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. So sabi niya na, minsan dahil dito sa salitang ito, na isang taong nagdududa, parang wave ng sea, driven ng hangin. Dala-dala ng hangin itong mga waves na ito. Now, there are people who say, naku, baka ganun ang aking pananampalataya. They're genuine Christians. But they're intimidated by those words. Now, ito ang pakinggan nyo. Ang ganda na sinabi niya rito. The fact is that all of us periodically are assaulted by doubts. And it is this fact that Satan latches onto. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Kung paminsan-minsan, meron kayong dinadaanan na klase ng pagdududa. Satan defines faith as a sustained and full assurance of the love of God in our souls. Satan defines it as a continual full persuasion that our sins are forgiven. Then he points out to us the times in which this is absent from our lives. How can you be a Christian, he asks. How can you ask God for wisdom when you have these doubts? Ito ang gusto niya sabihin rito. As I look at his comments, ang gusto niya sabihin rito ay ganito. There are times wherein nako-confuse natin yung tinatawag na assurance at saka yung faith. And what Satan does is, pagka sinasabi natin, Lord, I have faith in you, I want to believe in you. Pero ang ginagawa ng dyablo, binubulong niya sa atin, hindi yung definition ng faith, kundi yung definition ng assurance. May pagkakaiba ang faith at saka yung assurance. Yung assurance, yun yung wala kang kaduda-duda talaga sa iyong puso, 100% siguradong-sigurado ka ng lahat ng mga pangako ng Panginoon Diyos, which, to be honest, hindi laging nandun sa puso ng isang totoong mananampalataya. Sometimes he struggles in some area sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Sometimes he even feels, Lord, ligtas ba talaga ako? Kung minsan dumadaan ang mga mananampalataya doon. Kung minsan totoo na may mga mananampalataya, takot mamatay. They really trust in the Lord. Pero meron yung struggle na yun. Dok, gawin mo nga lahat ng magagawa mo. Alam ko, Christian ako, pero hindi ko maintindihan, para ako natatakot mamatay. There is such a thing as assurance. Yung mga Puritans, mahilig dito sa ganung mga bagay. When they talk of assurance, pakinggan niyo for example, itong si Thomas Brooks, sabi niya, dun sa kanyang librong Precious Remedies Against Satan's Devices. Sabi niya, since assurance is an effect of faith, therefore it cannot be faith. Faith is the root, assurance is the flower. Doubtless, you can never have the flower without the root, but you can have the root without the flower. The cause cannot be the effect, nor the root the fruit. As the effect flows from the cause, the fruit from the root, the stream from the fountain, so does assurance flow from faith. Faith is the anemic woman who came upon our Lord when His back was turned to her and who touched the hem of His garment. O, tinan nyo, yun daw yung faith. Sabi niya, naku, kung mahawakan ko lamang itong laylayan ng gagaling ako. Pero nung hinarap na siya ng Panginoon Diyos, sino humawak sa akin? Hindi siya nagsalita, takot na siya. Na may expose. Pero tinan nyo, meron siyang pananampalataya, pero hindi yung assurance ng faith nasa kanya. Assurance, sabi dito, is Stephen in the midst of the executioners calmly saying,
I see the heavens opened and the Son of Man standing on the right hand of God. Faith is the penitent thief crying, Jesus, remember me. Assurance is Job in his broken health saying, I know that my Redeemer lives. Faith cannot be lost, but assurance may. So assurance is not faith. James does not say, but when he asks, he must believe and he must have full assurance of faith. So may pagkakaiba. In other words, posible may panahon na nag-struggle ka. Panginoon, nag-struggle po ako. Lord, I believe in you, but help my unbelief. You see, nandun yung pananampalataya mo. Nandun yung wala ka nang alam na ibang malalapitan kundi siya. Hindi ka lumalapit kay ganito, hindi ka nagpe-pray sa Santo Niño, hindi ka pumupunta sa human resources, hindi ka tumitingin sa psychologist, hindi ka nagre-rely sa sarili mong emotions. You come to God. You come to Jesus Christ. You believe na sa Kanya manggagaling ito. But at the same time, meron kang konting struggle. Hindi 100% na paniwalang-paniwala ka na pag pinag-pray mo itong sitwasyon na to, talagang 100% siguradong bibigyan ka ng Panginoon Diyos ng hinihingi mo. You know, it's like healing. Diba? Sometimes there are people who are given that gift of faith. Now, that's I would relate to assurance, na sigurado sila na itong taong ito may cancer, na sinabihan ng doktor na in 1 month's time, patay na ito. Pero binigyan siya ng Panginoon Diyos ng assurance na pinag-pray niya, hindi, huwag ka mag-alala kahit na itigil mo na yung gamot mo, sigurado ako, pagagalingin ka ng Panginoon Diyos. It's that kind of assurance na meron kay Jesus Christ na kaya niyang sabihin doon sa magkapatid na si Mary at si Martha, asan ang kapatid mo? Palalabasin ko. Lord, 4 na araw na siyang nakalibing. Ay, walang problema. Yun yung tinatawag nating assurance. Pero may mga tao, may pananampalataya, pero hindi ganun kabuo ang assurance sila na kanilang faith. Maring, Lord, if it is your will, Lord God, pero faith pa rin. Faith pa rin yun. It's as small as a mustard seed. But it is still genuine faith. Yun ang pinapakita rito. Kaya huwag tayong magpapadala sa dyablo na sasabihin, wala kang pananampalataya kasi hindi 100% yan eh. Hindi, we're not talking of assurance. We're talking of faith. Okay, let me go to the next point. The Christian must ask single-mindedly and not unstable. Dapat din, kung lalapit ka sa Panginoon, in what way? Well, you should ask single-mindedly and not be unstable. Yung salita dito na double-minded man, literally, it means double-souled. On one hand, parang naniniwala ka sa Panginoon Diyos, but on the other hand, parang sigurista ka. Siguro ganun ang magandang kwanan, sigurista. Para bang ganito? May mga tao, minsan meron akong nabibisita, o nababalitaan ko nabibisita ng mga kapatid na isang taong may sakit. Kunyari, Katoliko siya. So, lapit yung tao doon. Christian, nag-pray. Alam mo, Brad, kailangan, huwag ka nang mag-rely dito sa mga Santo Niño. Mag-trust ka lang kay Jesus. Itong taong ito, desperate for healing, opo. O, tanggalin niya yung rosaryo na, tanggalin niya yung Santo Niño na. Kahit na ano sabihin, talaga naniniwala ka ba kay Jesus? Opo, naniniwala talaga ako. Okay, di pray. Pag-alis nang nag-pray, sumunod, may pumasok naman na pare. Sabi niya, may holy water siya, ganun siya. Alam mo, bakit nakatabi dito yung rosaryo? Dapat magpag-pray ka sa rosary, dapat mag-pray ka kay Mary, ganyan. Opo. Tinanin niyo ha. Tapos pag alis niya, meron na naman sigurong Buddhist, baka Buddha naman yung hawak niya. Alam mo, kailangan mag-pray ka dito. Kulang yung ganyan, dapat mag-meditate ka. Opo. Okay, pray ako kay Buddha. Yun ang tinatawag dito na double-minded. Sigurista. Parang siguro sa tingin niya, kulang pa si Lord. Buti pa, para sigurado. Kailangan mag-pray din tayo kay Mary, kailangan mag-pray din tayo kay Joseph, kailangan mag-pray din tayo kay ganito at kay ganyan. Hindi pwede yun. Dapat kung magpe-pray ka sa Panginoon, siya lang, mamili ka. Ano ba, magpe-pray ka ba talaga sa Diyos lang? Magtitiwala ka ba sa Diyos lang? O dito, magdesisyon ka. Parang yung sinabi ni Elijah dun sa mga Israelites, sabi niya, mamili kayo, sino sasambihin nyo? Si Baal o ang Diyos? And you must make that decision. You must be single-minded.
Pag sinabi mong single-minded, ibig sabihin nun, pag nag-pray ka sa Panginoon, kay Lord lang, hindi yung tulad ng iba. So yung Lord, pinaubaya ko talaga buhay ko sa inyo. Tapos mamaya, magbabasa ng horoscope. Ano ba ang swerte ko ngayong araw na ito? Hindi pwede ganun. Akala ko ba nananampalataya ka sa Panginoon? Ba't ka pupunta ka pa sa manghuhula? Titingnan mo pa yung horoscope mo. Pinapakita mo, double-minded ka. Or pag meron kang hinihingi sa Panginoon at naniniwala ka dun sa Kanya, and talaga bang gusto mo ba talaga? Are you really, for example, you're coming to the Lord and praying for salvation. Sabi mo, Brad, parang hindi naman yata ako naliligtas. Pray ako ng pray sa Panginoon. Sandali muna. Isipin nyo nga talaga na mabuti. Do you really want to be saved? Talaga bang gusto mo talagang gumaling? Alam niyo, parang yan yung taong may sakit Nilapitan ni Jesus Christ. Anong gusto mo? Alam na nga ni Lord na may sakit yung tao. Matagal nang may problema. Ilang mga taon na tinanong pa ni Jesus. Pero alam niya sa totoo, ganito yan Pag pupunta ka doon sa mga pulubi, pag tinanong mo, gusto mo bang magbago buhay mo? Gusto mo bang tulungan kita? Oo, boss, tulungan mo talaga ako. Hirap-hirap talaga. Sige, kasama ka sa akin. Turuan kitang magtrabaho. Di magsimula na siya magtrabaho. Nung napansin niyang mahirap pala magtrabaho, ay, balik na lang ako doon sa kalye, magpapalimos na lang ako. Mas madali magpalimos kaysa magtrabaho. Diba? Yan yung isang bagay. When you come to the Lord to seek for wisdom, do you really want wisdom? Do you really want wisdom? When you're asking something from God, do you really want your lifestyle to be changed? Gusto mo ba talagang mabago? Pagka sasabihin ni Lord, anak, ito ang gusto kong gawin mo. Pumunta ka dun sa Kanya, kausapin mo siya. Lord, ayoko nung ganun. Di hindi mo talaga gusto ng wisdom. Kasi gusto mo masunod yung sarili mo. Lord, pwede ba mag-pray na lang ako at magka-quiet time na lang ako? To obey is better than sacrifice. The question is, do you really want it? Kaya ito yung sinasabi sa tingin ko, kasama rito sa double-minded Pagka lumapit ka sa Panginoon, may gusto ka sa Panginoon, gusto mo ng wisdom, talagang dapat set yung isipan mo, buo yung puso mo na, Lord, kung may sinabi ka, gagawin ko yon. Kaya ang tanong, so yung Lord, nag-struggle ako dito sa kasalanan to. Ano ba gagawin ko rito? Panginoon, bumagsak na naman ako dito. Ang tanong, gusto mo ba talagang ma-deliver mula dyan sa kasalanan yan? Ayaw mo na ba talaga ng pornography? Ayaw mo na ba talaga yung number 2 mo? Ayaw mo na ba talagang mandaya ng taxes mo? Gusto mo ba talagang ayusin lahat ng mga libro mo? Mga accounting books mo? Gusto mo ba talaga yon? Talaga bang gusto mo? Pag humihingi ka ng wisdom, gusto mo ba talaga sumunod sa Panginoon na kahit na hindi ka mabigyan ng visa, sabi mo, Lord, so be it, let your will be done. O hihingi ka ng wisdom, pag-pray nyo naman ako kasi nagpe-pray talaga ako kung matutuloy talaga ako doon sa abroad o hindi Pero sa totoo sa kanyang puso, gusto niya talagang pumunta ng abroad. Pag sinabi ni Lord, anak, gusto ko magstay ka rito, alagaan mo pamilya mo. Hindi niya gusto yon. Gusto niya makaalis. Gusto niya kumita ng pera. So I think this is what is being told here. Hindi ka pwedeng double-minded. Pagkalalapit ka sa Panginoon, talagang ito, Lord, kung ano gusto mo, yun na yun. 100% your will be done in my life. Hindi yung sa totoo, meron ka talagang ibang gusto. So you have to have faith, you have to believe, and you have to be single-minded. Hindi double yung soul mo, double yung mind mo. Nasasabihin mo gusto mo sa Diyos, gusto mo yung kanyang wisdom, pero sa totoo, ayaw mo namang i-give up itong mga bagay na ito. O gusto mo may iba ka pang source na kinakapitan just to make sure. That cannot be. If that is what you're going to do, sabi rito, that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. You need to be stable. You need to say, Lord, ikaw lang. Dahil ikaw ang Diyos, dahil ikaw ang perfect, dahil ang wisdom mo tama, you are sovereign, hindi ka nagkakamali. Panginoon, kung anong kalooban mo, yun po ang susundin ko. Tulungan mo ako, Panginoon Diyos. Bigyan mo ako ng wisdom. Susundin ko yon, Panginoon, kung ano yung gusto mo. So, brethren, is that what you want? When God is going to tell you to do something, you will feel uncomfortable. It might mean you will be humiliated or be humbled. Pero sige na lang, Panginoon, kung yun ang purpose mo, gusto mong gawin yun, so that I will become more like the Lord Jesus Christ, so be it. Dear friends, I tell you, this is the reason why many of us
do not have wisdom. Many of us do not grow spiritually because the truth is, hindi pa talaga natin sinurrender yung lahat sa Panginoon eh. May iba tayong gusto. Gusto natin yung reputasyon natin. Gusto natin yung sarili natin. May mga bagay na pinangahawakan natin and we don't want to give it up. We don't want to say, Lord, kayong mag-control. Gusto natin tayo yung mag-control sa mga bagay na yun. At friends, I pray na sana maging malaking tulong itong pag-aaral natin sa atin ngayon. Hingin natin sa Panginoon Diyos na gabayan tayo at tulungan tayo ng Panginoon. Lalo na sa atin, ang mga mananampalataya. Are you going through storms right now? Are you praying to God? Are you coming to Him? Is He your only resource? Then, pag talagang sinasabi yun, have faith in the Lord. Trust in Him. And don't be a double-minded person. Dire-diretsuin mo na, si Lord na lang. Let's come before the Lord in prayer. Heavenly Father, we praise You and we thank You for Your Word. Thank You for Your wisdom. Oh Lord, Kayo po nakakaalam ng mga dinadaanan ng mga tao ngayon. May iba sa amin, Panginoon, talagang nakita nila na parang ang hirap sundin ang James 1 verses 2 to 4 sa kanilang sitwasyon. They are now going through some trial na hindi nila kayang sabihin, count it all joy. Parang hirap sila. And this is the perfect time, O Lord, na kailangan talaga nilang lumapit sa Panginoon to seek for Your wisdom. Lord, I pray, please move upon the hearts of all of us so that we will seek Your wisdom. We will realize that apart from You, we can do nothing, and we will come to You in prayer. Hindi sa sarili naming lakas, hindi kami nagre-rely sa emotions lang namin, kundi lalapit kami sa Inyo and we will seek You in Your Word, O God. We will rely upon Your Holy Spirit totally. Father, kumilos po kayo. Panginoon, patawarin Niyo po kami sa aming mga kasalanan. Kaming lahat, Lord, ang daming beses bumabagsak kami. Alam na namin itong mga bagay nito pero hindi pa rin namin nasusunod. Panginoon, kung tunay kaming mananampalataya, etong bagyong ito ay magpapakita kung talaga nga na genuine ang aming Christianity. Panginoon, I pray na sana po i-expose Nyo ang mga puso namin. Kung hindi kami Christian dahil hindi namin kayang sundin ang Inyong salita, please forgive us, Lord. Help us to surrender our lives to Jesus Christ and believe in Him for His salvation. Kung naman, totoo kaming mananampalataya, Panginoon, maging instrumento itong bagyong ito sa aming buhay to strengthen the quality of our faith. Tulungan ninyo na mag-respond kami ng tama at makita namin at makita ng lahat, totoo nga kaming Kristiyano. Panginoon, kumilos kayo. Salamat kay Jesus Christ. Salamat sa Kanyang salita. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu, na siyang nagtuturo sa amin. Salamat, Ama. Napakapuno ka ng pag-ibig at generosity. Sinasamba namin kayo, Panginoon. In Jesus' name, Amen.